May mga pagkakamali na binabayaran ng luha, ngunit may mga sakripisyo na ginagantimpalaan ng tadhana. Pinili ni Ivana na lumayo. Tinalikuran niya ang marangyang buhay na inaalok ng makakapatang politikong si Javi at piniling mamuhay sa hirap sa isang liblib na probinsya sa Iloilo kasama ang kanyang kambal. Ang dahilan, dignidad. Ayaw niya maging rason ng pagkawasak ng isang pamilya. Naging kabit siya sa paningin ng mundo. Ngunit pinili niyang gawin ang tama sa huli. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng pagtutuwid sa nakaraan. Sa pagpanaw ng legal na asawa ni Javi na si Victoria dahil sa isang malubhang sakit, isang huling habilin ang magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Isang sulat ng pagsisisi at pagpapatawad na magbubukas sa pader na matagal nang humaharang sa kanila. Sa kanyang pagbabalik sa Iloilo, hindi na makapangyarihang politiko ang haharap kay Ivana, kundi isang ama na nagpapakumbaba, handang magigib ng tubig, magtali ng bubong at itaya ang sariling buhay sa gitna ng nagngangalit na bagyo, mapatunayan lang ang kanyang tapat na pagsisisi. Sapat ba ang determinasyon ni Javi upang lumambot ang matigas na puso ng isang inang natutong lumaban ng mag-isa? Handa na ba silang dalawa na harapin ang mapanghusgang mata ng lipunan at hihatid ang kanilang pag-ibig sa totoong tahanan sa ilalim ng liwanag ng araw kung saan wala nang kailangang itago? Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-Ayesha TV. Isang mapagpalang araw sa inyo, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong narrator, si Miss Angge. Sariwa pa ba sa inyong mga puso ang naging laban ni Ivana? Ang kanyang mga luha, ang kanyang mga sakripisyo, at ang mabigat na desisyon niyang lumayo para sa katahimikan ng lahat? Ngayong araw, muli natin bubuksan ang susunod na yugto ng kanyang buhay. Isang kwento magpapatunay na ang bawat sugat ng kahapon ay may hatid na hilom sa takdang panahon. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga puso. Narito na ang buong kwento ng The Congressman's Second Chance. Ang tunog ng banayad na alon ng dagat at ang tilaok ng mga manok ang nagsisilbing alarm clock tuwing alas 5 ng umaga sa isang maliit at payapang barangay sa probinsya ng Iloilo. Dito ko binuo ang isang bagong buhay na malayo sa marangya, ngunit magulong mundo ng Maynila. Isang taon na ang lumipas mula nang huli magpakita si Javi at sa kabila ng takot na baka bumalik siya noon, unti-unting napatunayan ng panahon na tinupad niya ang kanyang pangako na hindi na kami gagambalain. Liam, Liana, gising na mga anghel ko, may pasok pa kayo sa paaralan. Malambing kong gising sa kambal habang hinahawi ang kulambo ng aming higaan. Una nag-ulat si Liam, ang aking bunsong lalaki na habang lumalaki ay mas lalo nagiging kamukha ng kanyang ama. Ang matangos na ilong nito at ang hugis ng panga ay paalala ng nakaraan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng kabaitan. Sumunod na bumangon si Liana. Kusot-kusot ang mga mata sabay yakap ng mahigpit sa aking baywang. Mama, may pandesal po, nagluto po kayo? Tanong ni Liana habang nakangiti. Oo, Senta, kumain na kayo roon ni Liam para hindi kayo mahuli sa klase. Sagot ko habang hinahalikan ng kanilang mga noo. Sa nakalipas na mga taon, pinili ko maging si Ana sa paningin ng mga kapitbahay. Kilala nila ako bilang isang masipag na single mom na nagtatrabaho bilang kahera sa isang grocery sa bayan at paminsan-minsan ay nagbebenta ng mga kakanin sa palengke. Mahirap ang buhay. May mga araw na kailangan magtipid ng gusto para magkasya ang sahod ko sa pambili ng bigas, gatas at mga gamit sa eskwela ng kambal. Ngunit sa kabila ng pisikal na pagod, payapa ang aking budhi. Pinili ko lumayo noon dahil ayaw kong makasira ng pamilya ng iba. Naging kabit ako dahil sa pagkakamali at bulag na pag-ibig, ngunit pinili kong panindigan ng tama nang malaman ko ang katotohanan. Ang kapayapaang ito ng aming buhay ang pinakamalaking gantimpala sa sakripisyong iyon. Matapos maihatid ang kambal sa kanilang paaralan, ay agad akong dumiretso sa aking trabaho. Buong araw ako nakatayo sa harap ng cash register, binibilang ang bawat barya at pinaglilingkuran ng mga mamimili. Ana, mukhang malalim ang iniisip mo ngayon ah. Puna sa akin ni Aling Marta, ang may-ari ng grocery, habang nag-aayos sa mga paninda. Naku, wala po ito Aling Marta, iniisip ko lang po ang bayarin sa kuryente at ang darating na bayaran para sa mga proyekto ng kambal sa paaralan.
pagsisinungaling ko. Bagamat ang totoo ay may kakaibang bigat ako nararamdaman sa akin dibdib mula pa kaninang umaga. Isang hindi maipalawanag na kaba na pilit kong iwinawaksi. Huwag kang mag-alala. Mabait kang ina at hindi ka pababayaan ng Diyos. O siya, kunin mo itong sobrang tinapay. Iuwi mo sa kambal mamaya. Pag-aalon ng matanda. Salamat po, Aling Marta. Nakangiting tugon ko. Nang sumapit ang alas 5 ng hapon, mabilis kong kinuha ang aking mga gamit upang sanduin ang kambal. Sabay-sabay kaming naglakad pa uwi habang nagkakwento ang dalawa tungkol sa kanilang mga naging aktibidad sa klase. Ang tawanan nila ang pinakamabisang gamot sa lahat ng pagod ko sa buong araw. Ngunit bago pa man kami makarating sa aming maliit na bakuran, napansin ko ang kumpol ng mga kapitbahay na nakatayo malapit sa aming bahay. May mga bulong-bulungan at ang ilan ay nakatingin sa direksyon ng aming pinto. Dinaluyong agad ng kaba ang puso ko. Ang unang pumasok sa isip ko ay si Javi na baka bumalik ito upang bawiin ang aking mga anak. Mabilis kong hinila sina Liam at Liana patungo sa bahay. Pagpasok ko sa aming maliit na sala, hindi si Javi ang aking nadatnan. Isang estrangherong lalaki na nakasuot ng formal na kasuotan ang nakaupo sa aming lumang silya. May hawak na isang itim na bag. Agad siyang tumayo na makita ko. Magandang hapon po, kagalang-galing na Ivana de la Vega. Ako po si Attorney Manuel, ang pamilyang abogado ng mga Benitez sa Manila. Formal na pakilala ng lalaki. Namarinig ko ang pangalang Benitez. Tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ano ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Kung pinadala ka ni Javi para kunin ang mga anak ko, umalis ka na. Wala kayong makukuha sa akin. Pumuntong hininga ang abogado at dahan-dahang umiling. Malungkot ang kanya mga mata. Hindi po ako ipinadala ni Congressman Javi. Ma'am Ivana, narito po ako dahil sa huling habilin ng kanyang asawa, ni Madam Victoria. Napakunot ang aking noo. Pilit na iniunawa ang kanyang mga salita. Habilin ni Victoria? Anong ibig mong sabihin? Pumanaw na po si Madam Victoria noong nakaraang linggo pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban sa sakit na cancer, ma'am. Malumanay na pahayag ng abogado. At bago siya lagutan ng hininga, iniwan niya ang isang sulat at tabili na personal ko raw na dapat iabot sa inyo. Nabitawan ko ang hawak kong plastic ng tinapay. Ang babaeng minsang sumampal sa akin, ang legal na asawang nagpalayas at nanglait sa aking pagkatao, ay wala na sa mundong ito. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinudulot ng nakaraan, isang matinding bigat at habag ang naramdaman ko para sa kanya. Ang tahimik na pamumuhay na binuo ko sa loob ng isang taon ay biglang nayanig ng balitang ito. At alam ko sa aking sarili na ang tadhana ay muli na nagbubukas ng isang bagong kabanata na hindi ko na mapipigilang harapin. Habang tahimik at payapa ang aming buhay sa Iloilo, isang kabaligtaran na bagyo naman na nagaganap sa maranyang mansyon ng mga Benitez sa Maynila. Isang taon matapos ang huling paghaharap namin ni Javi sa tabing dagat, tuluyan niyang itinuon ang kanyang sarili sa kanyang tungkulin bilang kongresista. Ngunit sa likod ng mga mamahaling pader ng kanyang opisina at sa kabila ng kanyang kapangyarihan, may isang katotohanang unti-unting dumudurog sa kanyang pamilya. Isang gabi, nadatnan ni Javi ang kanyang asawang si Victoria na nakahandusay sa sahig ng kanilang silid. Walang malay at labis na namumutla. Agad niya itong isinugod sa pinakamalaking ospital sa Maynila. Pagkatapos ng serya ng mga pagsusuri, ang hatol ng doktor ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa mundo ng kongresista. Stage 4 cancer, Congressman. Mababa ang boses ng doktor habang ipinapakita ang mga x-ray at lab results. Mabilis na kumalat ang mga cancer cells sa katawan niya. Humihingi ako ng panumanhin, ngunit ginagawa na lang natin ito para maibsan ang kanyang sakit. Ilang buwan na lamang natitira sa kanya. Napaupo si Javi sa gilid ng kama ni Victoria. Hawak ang kanyang ulo. Sa kabila ng lamig na kanilang relasyon sa nakalipas na mga taon. Sa kabila ng katotohanang hindi niya ito tunay na minahal tulad ng pagmamahal niya sa akin. Si Victoria pa rin ang naging katawang niya sa kanyang karera. Siya ang babaeng hinarap niya sa altar. Nang magising si Victoria, baka sa mukha nito ang labis na panghihina. Ngunit naroon pa rin ang piraperasong garbo sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Javi, na noon ay tahimik na umiiyak sa kanyang tabi. Huwag mo akong iyakan, Javi. Mahinang bulong ni Victoria, halos walang boses. Hindi bagay sa isang makapangyarihang politiko ang umiyak sa harap ng isang medikal na makina. Victoria, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit itinago mo nararamdaman mo? Tanong ni Javi, bakas ang labis na pagsisisi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng legal na asawa. Dahil abala ka sa paghahanap sa kanya.
Abala ka sa pag-iisip sa mga anak mo sa labas at ako, masyado ako naging abala sa pag-aalaga sa pride ko bilang isang legal na asawa. Sa mga sumunod na buwan, gumawa ng isang mabigat na desisyon si Javi. Naghain siya ng pansamantalang leave of absence sa Kongreso. Iniwan niya ang mga malalaking pagpupulong, ang mga politikal na kumpanya, at ang ingay ng media. Pinili niya manatili sa tabi ng kanya may sakit na asawa. Siya mismo ang nag-aasikaso ng mga gamot nito, nagpapakain, at nagtutulak ng wheelchair dito sa tuwing mamamasyal sila sa hardin ng ospital. Ito ang naging yugto ng kanilang pagbabalik tanaw. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nag-usap sila, hindi bilang magkaalyado sa politika, kundi bilang dalawang tao na nagkasakitan ngunit parehong pagod na sa galit. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Victoria ang paglubog ng araw mula sa bintana ng kanyang silid, lumingon siya kay Javi na noon ay nagbabalat ng prutas para sa kanya. Javi, tawag niya. Bakit Victoria, may masakit ba sa'yo? Tatawagin ko ba ang doktor? Tarantang tanong ng lalaki. Umiling ang babae. May ipagtatapat ako sa'yo noong nakaraang taon. Bago mo mahanap si Ivana sa Iloilo, nalaman ko na kung nasaan siya. Napatigil si Javi sa pagbabalat. Tumingin siya sa kanyang asawa. Hindi makapagsalita. Ipinasundan ko siya sa mga tauhan ko. Pagpapatuloy ni Victoria, may luhang dahang-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Plano ko sanang sirain ang buhay niya roon. Gusto ko siyang ipahiya. Gustong-gusto kong bawiin ang kambal para ipamukha sa kanya na wala siyang karapatan. Ngunit alam mo ba kung ano nadatna ng mga tauhan ko? Huminga na malalim si Victoria. Pilit na kinuha na titirang lakas sa kanyang dibdib. Nadatna nila ang isang inang nagpapakapagod sa pagtinda ng kakanin. Isang babaeng namumuhay sa hirap. Ngunit pinalalaki ang mga anak mo na may dangal. At higit sa lahat, nalaman ko na kaya siya lumayo. Kaya kanya pinagtataguan ay dahil ayaw niyang tuluyang masira ang pamilyang mayroon tayo. Pinili niya maging mahirap. Pinili niya maging mag-isa para lang itama ang kasalanang nagawa ninyong dalawa. Hinawakan ni Victoria ang kamay ni Javi, isang hawak na wala ng galit, kundi puno ng pagtanggap sa katotohanan. Doon ko naintindihan, Javi. Natalo ako. Hindi dahil hindi mo ako mahal, kundi dahil ang babaeng tinawag kong kabit at hampas lupa ay may mas malinis na puso kaysa sa akin. Mas pinili niyang gawin ng tama. Ang mga salitang iyon mula kay Victoria ay tila isang malaking sampal ng katotohanan kay Javi. Habang lumilipas sa mga araw at unti-unting nananamlay ang katawan ng kanyang asawa, isang malaking anino na nakaraan ng patuloy na bumabalot sa mansyon ng mga Benitez. Ang anino ng isang pag-ibig na isinakripisyo at ang simula ng isang pagbabagong buhay na malapit ng yumanig sa tahimik na mundo ni Ivana sa probinsya. Nanatiling nakatitig si Attorney Manuel sa akin habang dahan-dahan pinoproseso ng aking isipan ang kanyang mga huling salita. Ang hangin sa loob ng aming munting sala ay biglang naging mabigat. Sa tabi ko, tahimik lang sina Liam at Liana na tila nakikiramdam sa biglaang pagbabago ng aking mukha. Mama, umiiyak ka po? Mahinang bulong ni Liam sabay hawak sa aking malamig na kamay. Pinahiran ko ang aking mga pisngi. Hindi ko na malaya na pumatak na pala ang aking mga luha. Hindi ito luha ng kagalakan dahil wala na ang taong umuusig sa akin noon, kundi luha ng matinding habag at paggaling sa isang inang tulad ko na nakipaglaban din sa huling yugto ng kanyang buhay. Attorney Manuel, maupo po kayo. Paanyaya ko habang pinapapasok ko muna ang kambal sa silid upang magpalit ng uniforme. Ipagpatuloy ninyo. Anong habili ng sinasabi ninyo? Inalabas ng abogado ang isang puting sobre mula sa kanyang bag. May nakasulat doon sa unahan. Para kay Ivana. Kilala ko ang sulat kamay na iyon. Marangya. Matigas sa mga korba. Ang sulat ng isang babaeng sanay na sinusunod ang lahat. Bago pumanaw si Madam Victoria noong nakaraang linggo, humiling siya ng isang pribadong pag-uusap kasama si Congressman Javi at ako. Panimula ni Attorney Manuel. Doon niya ipinalabas ang kasulatan para sa kanyang huling habilin, Ma'am Ivana. Hayagang humingi ng tawad si Ma'am Victoria kay Congressman. Sinabi niya na sa loob ng maraming taon, naging rason ng kanyang pride kung bakit naging impyerno ang pagsasama nila. Ngunit ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang habilin ay patungkol sa inyo at sa kambal. Tumigil ng bahagya ang abogado, tila tinitimbang ang epekto ng kanyang mga salita sa akin. Nalaman po ni Madam Victoria ang ginawa ninyong paglayas at pagdadago rito sa Iloilo. Nalaman niya na tinanggihan ninyo lahat ng marangyang alok ni Congressman at pinili ninyong magpakapagod sa marangal na trabaho para lamang hindi masira ang pamilya nila. Ang sabi niya po sa amin,
Doon niya nakita ang tunay na kahulugan ng dignidad, na ang isang babaeng tinawag niyang kabit ay mas malalim na unawa sa kung ano ang tama kaysa sa sarili niyang mga naging hakbang. Napatakip ako sa aking bibig habang patuloy na umaagos ang aking luha. Ang mga masasakit na salitang ipinukol sa akin ni Victoria noon. Sa kondo, ang pagtawag sa akin ng manggagamit, hampas lupa at walang hiram na mukha ay tila dahan-dahang hinugasan ng kanyang pagsisisi. Ano ang nakasulat sa habilin niya, attorney? Nanginginig kong tanong. Ipinasigurado po ni Madam Victoria na walang magiging hadlang sa inyo ni Congressman kung sakaling magpasya kayo magkasama muli sa hinaharap. Sa katunayan, iniwan niya ang isang bahagi ng kanyang personal na ari-arian isang lupain at tiwala sa pananalapi, trust fund, para kay Liam at Liana. Ang huling habilin niya kay Javi, hanapin mo si Ivana at ang mga bata. Ibigay mo sa kanila ang buhay na ipinagkait ko dahil sa aking galit. Karapatan nila maging malaya at buo sa ilalim ng sikat ng araw. Inabot sa akin ni Atty. Manuel ang sobre. Hawak ko ang papel na tila ba hawak ko ang pinakamabigat na pasanin sa mundo. Ang sulat na ito ay hindi lang basta habilin. Ito ay isang opisyal na pagpapalaya sa akin nakaraan. Nasaan si Javi ngayon? Tanong ko, habang ang puso ko ay muling dinaluyo na magkahalong kaba at pangungulila. Nasa Maynila po, inaasikaso ang pagluluksa at ang mga huling detalye ng libing. Sagot ng abogado. Ngunit bago ako umalis, sinabi niya sa akin na personal siyang lulubos dito sa Iloilo sa takdang panahon, hindi upang pilitin kayo, kundi upang tuparin ang huling hiling ng kanyang asawa at ang matagal na niyang pangarap na mabuo ang inyong pamilya. Nang umalis si Atty. Manuel, naupo ako sa may hagdanan ng aming kubo. Habang yakap-yakap ang sobre, tumingin ako sa langit na unti-unti nang nagdidilim. Pinili ko maging tama. Pinili ko lumayo kahit masakit upang hindi makasira ng tahanan ng iba. At ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mismong pader na humaharang sa amin noon ay kusang gumuho. Iniwan ang isang bukas na daan na puno ng bago at mas matinding pagsubok para sa aming determinasyon. Isang linggo matapos ang pagbisita ni Atty. Manuel, dumating sa akin ang balita sa pamamagitan ng isang lumang pahayagan na nabili ko sa bayan. Sa unang pahina ng balita ay makikita ang malaking larawan ng kanilang Benitez. Nakaitim at pinalilibutan ng mga naglalakihang puting bulaklak. Ang pamagat ng balita, asawa ng kilalang kongresista, pumanaw na pagkatapos sa mahabang pakikipaglaban sa sakit. Habang nakatitig sa larawan ni Javi na seryoso, mugto ang mga mata at halatang walang sapat na tulog, nakaramdam ako ng matinding kirot sa aking puso. Batid ko ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Kilala ko si Javi sa kanila ng kanyang mga nagiging pagkakamali sa akin. Siya ay isang lalaki may pananagutan. At ang makitang pumanaw ang babaeng nasa bahagi ng kanyang buhay sa loob ng mahabang panahon ay tiyak na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Sa Maynila, pumasok si Javi sa isang mahaba at madilim na yugto ng pagluluksa. Matapos ang marangyang libing na dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan, tuloy na natahimik ang mansyon ng mga Benitez. Ang mga dating marangyang salusalo at ingay ng politika ay napalitan na nakalulunos na katahimikan. Madalas na matagpuan si Javi sa kanyang mga katulog na nakaupo lang sa madilim na sulok ng kanyang opisina. Tinitingnan ang mga lumang dokumento at ang sulat na iniwan sa kanya ni Victoria. Ibigay mo sa kanila ang buhay na ipinagkait ko dahil sa aking galit, Javi. Ang mga salitang iyon ng kanyang yumaong asawa ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Ngunit hindi naging madali para kay Javi ang bumangon. Bilang isang kilalang politiko, bawat galaw niya ay binabantayan ng media at ng kanyang mga kalaban sa politika. Alam niyang sa sandaling lumuwas siya agad patungong Iloilo upang hanapin ako. Maaaring gamitin ito ng mga chismis upang sirain ang alaala ni Victoria at luwisan ang pangalan ng aming mga anak. Congressman, kailangan ninyo nang bumalik sa mga session sa Kongreso. Payo ng kanyang Chief of Staff isang umaga habang inilalapag ng isang tumpok na mga papeles. Maraming batas na naghihintay sa inyong perma. Kailangan kayo ng inyong mga nasasakupan. Huminga na malalim si Javi. Inayos ang kanyang formal na kasuotan at lumingon sa salamin. Ang kanyang mukha ay mas matanda ng tingnan ngayon. May mga guhit ng pagod at pangungulila. Darating ako. Ngunit ihanda mo ang lahat ng aking mga personal na ari-arian. Pagkatapos ng isang taon ng pagduloksa, may mas mahalagang misyon akong dapat tuparin. Lumipas ang 12 buwan. Isang buong taon na pilit pinatunayan ni Javi sa lipunan na iginalang niya memorya ng kanyang legal na asawa. Tinapos niya ang kanyang mga nakabinbing proyekto
Hinarap ang mga kamera ng may profesionalismo, ngunit sa bawat gabi na siya ay nag-iisa. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang maliit na larawan nila Liam at Liana na lihim niyang itinagaw sa kanyang pitaka. Habang sa ilo-ilo naman, patuloy ang aking pakikipagsapalaran. Tumaas ang bilihin, kaya kinailangan kong magdagdag ng oras sa grocery. Madalas akong untuwi na madilim na ang paligid. Pagod na pagod ang mga binti. Ngunit sa tuwing makikita ko ang kambal na nag-aaral sa ilalim ng liwanag ng gasera, nawawala ang lahat ng sakit ng aking katawan. Mama, darating po ba si Papa Jesus ngayong gabi para tulungan tayo sa bubong natin? May tulog po kasi kapag umuulan. Tanong ni Liana habang itinuturo ang bahagi ng aming tagpi-tagping bubong. Iniyakap ko siya sa aking dibdib habang hinahaplos ang kanyang buhok. Huwag kang mag-alala, Sinta. Gagawa ng paraan si Mama hanggat magkakasama tayo, walang bagyong makakasira sa atin. Determinasyon. Iyon na lamang ang natitirang sandata ko bilang isang ina. Isang taon na ang lumipas mula na mamatay si Victoria at sa bawat araw na nagdaan, unti-unti kong natutunan na ang tunay na kalayaan ay hindi lang ang pagtakas sa nakaraan, kundi ang kahandaang harapin ng anumang hamon na ibabato ng kasalukuyan. At sa hindi kalayuan, ang lalaki na ginsanhi ng aking mga luha ay handa na ring simula ng kanyang pagbawi sa aming bukas. Isang Sabado ng hapon, katatapos ko lang maghugas ng mga pinagkainan namin, na marinig ko ang malalakas na tahol ng aso ng aming kapitbahay. Sa aming tahimik na sityo sa tabing dagat, bihira ang dumaraang sasakyan, kaya naman agad na napadungaw sina Liam at Liana sa bintana. Mama, may malaking kotse po sa labas, kulay itim. Sigaw na Liam, bakas ang pagkamangha sa kanyang boses. Agad na nilaluyang ng kaba ang aking dibdib. Lumabas ako ng pinto habang pinupunasan ng aking basang kamay sa suot kong pinaliktad na apron. Mula sa marangyang sasakyan na pumarada sa tapat ng aming bakod, bumaba ang isang lalaki. Napatigil ako sa aking paghakbang. Si Javi, 1 taon at kalahati mula ng huli naming pagharap, nakatayo muli siya sa aking harapan. Ngunit malaki ang ipinagbago niya. Wala na ang nagangalit at possessive na politiko na nakilala ko noon sa rest house. Wala rin ang mga bodyguard na may mahabang baril na palagi nakapaligid sa kanya. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting polo shirt at maong. Ngunit ang mga mata niya ay may bakas ng matinding emosyon, pananabik, pagpapakumbaba, at malalim na lungkot. Ivana, mahinang tawag niya sa aking pangalan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ako makapagsalita agad. Nanatili ako nakatayo sa may hagdanan ng aming kubo. Pilit na pinatitigas ang aking puso. Naalala ko ang lahat ng sakripisyo ko. Ang mga gabing umiyak ako dahil sa pagiging kabit sa mata ng mundo. At ang hirap na pinagdaanan ko para lang mapalaki ng marangal ang kambal ng mag-isa. Anong ginagawa mo rito, Javi? Palamig kong tanong. Pagkamat ang totoo ay kumakaba ng malakas ang aking dibdib. Nakausap ko ng abogado mo. Alam ko na nangyari kay Victoria at nakikiramay ako. Pero hindi ba nagkasundo na tayo na hindi mo na kami gagambalain? Dahan-dahan lumapit si Javi sa akin. Nakataas ang dalawang kamay na tila ba'y pinapakita na wala siyang masamang intensyon. Hindi ako naparito bilang isang kongresista na gustong magdagta, Ivana. Naparito ako bilang isang lalaking gustong humingi ng tawad at bilang isang ama na gustong tuparin ang huling habilin ng kanyang asawa. Bago pa man ako makasagot, narinig ko ang mahinang yabag ng mga paa sa aking likuran. Lumabas na Liam at Liana mula sa pinto. Nakatingin sila kay Javi. Tila ba naaalala ang lalaki minsan na nagpakita sa kanila noong maliit pa sila. Liam? Liana. Lumuhod si Javi sa damuhan na walang pag-aalinlangan. Hindi pinapansin ang dumi sa kanyang mamahaling pantalon. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata na makita kung gaano nakalaki ang kanyang mga anak. Ang lalaki na ninyo, mga anak ko. Hinarang po agad ang aking katawan sa harap ng kambal. Javi, pakiusap. Pagbunglituhin ng mga bata. Tumayo si Javi. Pinahid ang kanyang luha at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Ivana, malaya na ako. Wala na ang pader na humaharang sa atin. Hindi ko gustong agawin ng mga bata sa iyo at hindi ko sila gagamitin para sa sarili kong interes. Narito ako para magmakaawa na bigyan mo ako ng pagkakataon na maging totoong ama sa kanila at maging tamang lalaki para sa iyo sa harap ng Diyos at ng tao. Napatitig ako sa kanya. Ang mga salitang matagal ko nang pinangarap na marinig noon ay narito na sa aking harapan. Ngunit ang sugat ng nakaraan ay hindi basta-basta naghihilom. Ang muling pagtatagpo naming ito ay hindi ang wakas ng aming paghihirap, kundi simula ng isang mas malaking pagsubok sa aming determinasyon. Kung kaya ba naming hulumin ang mga sugat ng kahapon upang harapin ang bukas,
Hinarap ko si Javi na may matatag na tindig. Kahit na sa kaloob-looban ay nagkakagulo ang aking mga emosyon, inutusan ko muna ang kambal na pumasok sa loob ng kwarto at magbasa ng kanilang mga aklat. Nang masaguro kong kami nilang dalawa ang nasa sala, hinarap ko siya na walang kakurap-kurap. Malaya ka na, Javi? Wala na ang pader? Paulit ko sa kanya mga sinabi. May tonong mapait. Madaling sabihin para sa'yo dahil hindi ikaw nagtago rito sa probinsya. Hindi ikaw ang tinatawag na kabet at hindi ikaw nakipagpatayan sa gutom at pagod para lang buhayin ng mga batang yan ang walang itinuturong masama sa ama nila. Alam ko, Ivana. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa inyo. Pag makaawa ni Javi, pilit na hinahawakan ng aking mga kamay ngunit mabilis ko itong iniiwas. Kaya nga ako nandito, di ba? Gusto kong bumawi. Gusto kong ibigay sa inyo lahat ng karangyaan at seguridad na nararapat sa inyo. Karangyaan? Napatawa ako ng bahagya. Isang tawang walang kasayahan. Iyan ba ang tingin mo sa lahat ng bagay, Javi? Nakapagbilhin ng pera at kapangyarihan mo ang 5 taon na pangungulila ng mga anak ko? Ang mga gabi na natatakot ako sa bawat marangyang sasakyan na dumaraan dahil baka ikaw na yan o ang mga tauhan ng asawa mo. Pumanaw na si Victoria Ivana. At bago siya nawala, pinatawad niya tayo. Siya mismo ang humiling na mabuo ang pamilyang ito. Mariing sabi niya, bakas ang labis na sakit sa kanyang boses. Salamat kung ganoon at sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Pero Javi, ang patawad ng pumanaw ay hindi nangangahulugan na automatikong maghihilom ang sugat ng mga buhay. Matigas kong tugon. Natatakot ako. Natatakot ako na sa sandaling sumama ako sa iyo sa Maynila. Muli kami maging sentro ng chismis ng mga kalaban mo sa politika. Lalabas na naman ba ako mga agaw na naghihintay lang ng mamatay ang legal na asawa para makuha ka? Ayaw kong maranasan ng mga anak ko ang mapanghusgang mata ng lipunan. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Ipagtatanggol ko kayo. Sagot ni Javi. Pilit na ibinabalik ang kanyang otoridad bilang lalaki. Narinig ko na yan noon, Javi. Noong ikulong mo ko sa rest house mo sa Batangas, paalala ko sa kanya na nagpatahimik sa kanya ng tuluyan. Huminga ako na malalim upang pakalmahin ang aking sarili. Umalis ka na muna, pakiusap. Kung gusto mo maging ama sa kambal, hindi ko ipagkakait yan dahil may karapatan sila sa'yo. Pero para sa atin, huwag mo na akong madaliin. Ang puso ng isang ina na natututong lumaban para sa kanyang mga anak ay hindi basta-basta lumalabot sa isang sorry lang. Pagsaka mga balikat na tumango si Javi. Nakita ko ang matinding pagkabigo sa kanyang mga mata. Ngunit naroon din ang isang bagong uri ng determinasyon. Isang determinasyon na hindi na idinidikta ng kapangyarihan, kundi ng tunay na pagsisisi. Hindi ako susuko, Ivana. Mahabang bulong niya, bago dahan-dahan tumalikod at lumabas ng aming kubo. Na makalayo ang kanyang sasakyan, napasandal ako sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon ko hinayaang umagos sa mga luha kanina. Kaninang-kanina ko pa pinipigilan. Ang matigas kong puso ay hindi dahil sa wala na akong pagmamahal sa kanya, kundi dahil ito ang tanging kalasag na alam kong gamitin upang protektahan ang aking mga anak sa unang bagyo na maaaring dalhin ng aming muling pagbabalikan. Hindi nagbago ang takbo ng mga araw pagkatapos ng huling pag-uusap namin ni Javi. Pumasok pa rin ako sa grocery at nagpatuloy sa pag-aalaga sa kambal. Ngunit may isang bagay ang tuluyan na bago sa aming maliit na bayan. Hindi na umalis si Javi ng Iloilo. Hinubad niya ang kanyang marangyang kasuotan bilang kongresista at nagrenta ng isang simpleng bahay malapit sa aming silyo. Mama, tingnan mo po. Binigyan po kami ni Papa ng bagong mga aklat at bisikleta. Masayang boses ni Liam ang sumalubong sa akin isang hapon habang papasok ako ng bakuran. Napatigil ako na makita si Javi na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Pinapanood ang kambal. May hawak siyang pamunas at matiyagang tinuturuan sa Layana kung paano magbalanse sa dalawang gulong. Wala siyang dalang mga mamahaling laruan na pilit na nagpapasikat. Sa halip, mga simpleng bagay na alam niyang kailangan ng mga bata ang kanyang bitbit. Javi, ano ibig sabihin nito? Seryoso kong tanong habang lumalapit sa kanya. Tumayo siya, pinunasan ng pawis sa kanya noo gamit ang isang lumang bimpo at ngumiti ng mahaba. Huwag kang mag-alala, Ivana. Hindi ko binibili ang pagmamahal nila. Gusto ko lang bumawi sa mga taon na wala ako sa tabi nila para magturo ng ganitong mga bagay. May trabaho ko sa Maynila, Javi. May tungkulin ka bilang kongresista. Paalala ko, pilit na pinapanatili ang distansya sa pagkita naming dalawa. Nag-file ako ng extension para sa leave ko, Ivana. Mas mahalaga ang tungkulin ko dito bilang ama ngayon. Seryoso niyang sagot. At para hindi mo isipin na nag-aaksaya lang ako ng oras, naglunsad ang opisina ko ng isang livelihood program para sa mga mangingisda rito sa barangay ninyo.
Narito ako para magtrabaho at para makasama ang mga anak ko. Sa mga sumunod na linggo, naging pamilyar na tanawin si Javi sa aming silyo. Nakikita ko siya tuwing umaga na naglalakad kasabay ng kambal patungo sa paaralan. Bit-bit ang kanilang bag. Kung dati ay sanay siyang pinaglilingkuran ng mga katulong sa mansyon, ngayon ay nakikita ko siyang maligayang pumipila sa poso upang mag-igib ng tubig para sa amin kapag wala ako, kahit na paulit-ulit ko siyang tinatanggihan. Papa, marunong ka po ba magpalipad ng saranggola? Narinig kong tanong ni Liam, isang Sabado, habang nag-aayos sila ng mga lumang kawayan sa tapat ng aming kubo. Oo naman anak, tuturuan kayo ni Papa, sagot ni Javi, habang ang kanyang mukha ay nababalutan ng tunay na kaligayahan na matagal nang nawala sa kanyang mga mata. Habang nakasandal ako sa hamba ng pinto, pinagmamasdan silang tatlo na nagtatawanan at naramdaman ko ang unti-unting pagbawas ng bigat sa aking dibdib. Ang determinasyon ni Javi na patunay ang kanyang sarili ay hindi lang sa salita kundi sa gawa. Ginamit niya ang bawat salitang sa kanila. Mama, bakit naman po pala si Papa mabait naman po? Sabi niya po sa akin, palagi ka ron niyang inaalagaan. Bulong sa akin ni Liana, isang gabi habang nag-aayos kami ng higaan. Napatitig ako sa aking anak. Ang suyo ipinapakita ni Javi ay hindi lang para sa kambal. Bawat sulyap na sa akin, bawat pag-iwan niya ng pagkain sa aming lamesa na alam niyang paborito ko, ay nagpapahiwatig ng kanyang tahimik na panunuyo. Ang matagas kong puso bilang isang ina ay dahan-dahan na nayayanig ng kanyang pagpupursige. Ngunit, alam kong may mas malaking pagsubok na ang darating na susubok kung gaano katatag ang aming binuong bagong pundasyon. Pumasok ang buwan ng Hulyo na may kasamang pagbabagong panahon. Ang dating panayad na simoy ng dagat sa aming maliit na sitio sa Iloilo ay napalitan ng may itim na ulap at malalakas na hampas ng alon. Ayon sa balita sa radyo, isang bintana or banta ang malakas na bagyo ang paparating sa aming rehiyon. Dahil nasa tabing dagat ang aming maliit na kubo, agad akong binalot ng matinding kaba. Ang aming bubong ay tagpi-tagpi at ang mga dingding na gawa sa nipa at kawayan ay marupok sa nakalipas na mga taon. Ana, mag-ingat kayo ng kambal. Paalala sa akin ni Aling Marta bago niya isara na maigi ang grocery. Malakas daw itong bagyong paparating. Kung maaari ay lumikas sa kayo patungo sa evacuation center sa bayan. Opo, Aling Marta, maraming salamat po. Sagot ko habang nagmamadaling umuwi upang balikan ang aking mga anak. Nang makarating ako sa bahay, nadatnan ko sa Javi na abala sa pagtatali ng aming bubong gamit ang makakapal na lubid. Nakasabit ang kanyang itim na kapote at basa na siya ng ambon. Ngunit walang bakas ng pagod sa kanyang muka habang pinupukpok ang mga malalaking pako para patatagin ang aming dingding. Ivana, salamat at nandito ka na. Bungad ni Javi na makita ko. Bumaba siya sa ginagamit niyang hagdanan. Masyado mapanganib ang lokasyon ng bahay ninyo. Paparating na ang mata ng bagyo ngayong gabi. Kailangan nating ilikas ang kambal sa mas ligtas na lugar. Papa, natatakot po ako. Umiiyak na bulong ni Liana habang nakayakap sa binti ni Javi. Ang lakas ng huni ng hangin sa labas ay tila pa nagbabadya ng panganib. Huwag kang matakot, Sinta. Nandito si Papa. Hindi ko kayo pababayaan. Malamig na sagot ni Javi sabay buhat sa anak namin at mahigpit na yakap. Nang sumapit ang alas 8 ng gabi, tuluyan ang naging marahas ang panahon. Nawala ng kuryente ang buong barangay. Ang tanging liwanag namin ay mula sa isang maliit na flashlight. Ang malalakas na hampas ng ulan ay tila binubulas at binubutas sa mga bubong at nagsisimula na pumasok ang tubig ulan sa loob ng sala. Ivana, hindi na ligtas dito. Sigaw ni Javi upang marinig ko siya sa gitna na nagkangalit na huni ng hangin. Dadalhin ko kayo sa nirentahan kong bahay sa kabayanan. Mas semento ang skraptura doon. Pinuhat ni Javi si Liana, habang si Liam naman ang binuhat ko. Balot kami ng makakapal na kumbat upang hindi malamigan ng mga bata. Pagkabukas pa lang namin ng pinto, sinalubong kami ng napakalabas na hagupit ng hangin at ulan na halos magpatumba sa amin. Ang daanan ay lubog na sa baha at madilim ang buong paligid. Isang matinding pagsubok sa aming determinasyon ang gabing iyon. Sa bawat takbang namin sa gitna ng baha, nararamdaman ko ang takot bilang isang ina. Ngunit sa tuwing tumitingin ako sa unahan, nakikita ko si Javi na buong lakas na bumabawi sa baha habang protektado ang aming anak sa kanyang dibdib. Ang lalaking dating sanay sa marangyang buhay sa Maynila ay biglang isang malakas na tunog.
na nakababali ng sanga ng puno, ang narinig nila mula sa itaas. Isang malaking panganang puno ng kawayan ang babagsak sa direksyon kung saan ako naglalakad bitbit sa Liam. Ivana, ilag! Sigaw ni Javi sa isang iglap. Bago pa man kami tamaan ng mabigat na katawan, mabilis na humarang si Javi sa aming unahan. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan bilang kalasag upang saluhin na bumagsak na sanga. Mailigtas lang kami ng aming anak. Isang malakis na daing ang sakit ang narinig ko mula sa kanya bago kami tuluyan nakarating sa ligtas na bahagi ng daan. Javi, nabasigaw ako sa matinding takot na makita kong sinalo ng kanyang balikat at likod ng mga bigat na sanga ng kawayan. Sa kabila ng dilim at bagsak ng ulan, narinig ko ang malutong na tunog ng pagtama niyon sa kanyang katawan. Papa, umiyak na rin si Liam sa aking buhat, habang si Liana naman na nasa bisig pa rin ni Javi ay napahiyaw sa takot. Sa halip na mabuwal, nakita ko ang pagngangalit ng mga ngipin ni Javi. Buong lakas niyang itinulak ang sanga gamit ang isa niyang libreng braso upang tuluyang mahawi ang daan. Ramdam ko ang matinding sakit na iniinda niya, ngunit hindi niya binitiwan si Liana. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa amin ni Liam, puno ng determinasyon na iligtas kami kahit pa sariling buhay niya ang maging kabayaran. Ayos lang ako, lakad pa Ivana, malapit na tayo. Sigaw niya habang halatang gumagaralgal ang boses dahil sa iniindang pinsala. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang pakikipagbuno sa baha at unos, narating namin ang nirentahan niyang bahay sa kababayan. Gawin ito sa semento at may matatag na bubong. Pagkapasok namin sa loob, agad kami sinalubong ng init at kaligtasan. Pinalitan ko agad ng mga tuyong gamit ang nanginginig na kambal at pinaunom ng maligamgam na tubig upang humupa ang aming lagnat. Nang masigurong mahimbing na nakatulog ang mga bata sa silid, pinalikan ko si Javi sa sala. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa pader at dahan-dahang hinuhubad ang basang polo shirt. Napasinghap ako na makita ang kanyang likod, isang malaki, madilim at tamamag ang pasa na mumuo mula sa kanyang kanang balikat pababa sa kanang tadyang. May kaunting gasgas din naman na may bahagi ng dugo. Javi, ang lala ng pasa mo. Nanginginig ang boses ko habang lumalapit. Bit-bit ang isang maliit na tawala at unang-lunas na nakita ko sa kusina. Gasgas lang ito, Ivana. Ang bahalaga, ligtas kayo ng mga bata. Ligtas ang anak natin. Pinilit niyang ngumiti. Bagamat napapikit siya ng mariin ng tangtangan ko ang dumi sa kanyang gasgas. Naupo ako sa kanyang tabi. Dahan-dahang nilalagyan ng lunas ang kanyang sugat. Sa bawat tampi ng tawalya, hindi ko na napigilang maiyak. Hindi na ito luha ng takot sa bagyo. Ito ay unti-unti ng pag-iba sa huling pader ng aking puso. Bakit mo ginawa yun? Bulong ko habang patuloy na umaagos ang aking luha. Pwede ka mapahamak, Javi. Kongresista ka, marami kang pera, marami kang pangarap. Bakit itinaya mo ang buhay mo para sa amin? Hinawakan ni Javi ang aming kamay. Pinatigil niya ito, habang dahan-dahang pinapupunta ako sa kanyang mansyon. Sinalubong ko ang kanyang mga matang puno ng katapatan. Dahil ang pinakamalaking pangarap ko, Ivana, ay kayo. Sa unang pagkakataon, hindi ko iniwas ang aking mga daliri. Sinalubong ko ang kanyang mga matang puno ng katapatan. Dahil ang pinakamalaking pangarap ko, Ivana, ay kako, emosyonal niyang bahagi. Noong nasa Maynila ako, napapaligiran ako ng karangyaan at kapangyarihan, pero bawat gabi ay patay ang puso ko. Ngayong gabi, habang hinaharang ko ang kawayang yon, isa lang ang iniisip ko, mas pipiliin ko mamatay na pinoprotektahan kayo kaysa mabuhay na marangya, pero alam kong wala kayo sa isa't isa. Patawarin mo ko sa lahat ng aking kahinaan ko noon. Handa akong maging kalasag ninyo habang buhay. Napatitig ako sa kanya. Sa gitna ng dagundong ng bagyo sa labas, nakatagpo ang aming mga puso na isang pambihirang katahimikan. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay hindi na ang makapangyarihang politiko na laging naging rason ng aking pagiging kabit. Siya na ang lalaking handa magpakumbaba at magsakripisyo para sa dangal ng aming pamilya
At sa gabing iyon, kasabay ng paghupa ng ulan, dahan-dahan din natunaw ang natitirang galit sa aking puso bilang isang ina. Kinabukasan, sumikat ang araw na may dalang bagong pag-asa. Bagamat marami ang nakasalanta at nasalanta sa baybayin, ligtas ang aming pamilya. Nang balikan namin ang aming muting kubo, tuloy na itong winasak ng bagyo. Ang mga dingding ay bumigay at ang bubong ay tuluyang tinangay ng hangin. Tumingin sa akin si Javi habang hawak ang aking kamay. Ivana, wala na kayong babalikan dito, pakiusap. Sumama na kayo sa akin sa Maynila. Hindi na bilang mga itinatago sa dilim, kundi bilang pamilya ko. Tumingin ako sa kambal na nakatitig din sa akin, naghihintay ng aking desisyon. Lumod ako sa harap ni Liam at Liana. Gusto ninyo bang sumama kay Papa sa Maynila? Opo, Mama. Gusto po namin kasama si Papa. Sabay na sagot ng dalawa. May malalaking ngiti sa kanilang mga labi. Huminga ako na malalim at tumango kay Javi sa pagkakataong ito. Wala nang takot sa aking puso. Pinili kong lumayo noong upang hindi makasira ng pamilya. Ngunit ngayon ang tadhana na mismo nagayos ng daan, oras na upang harapin ko ang bukas na may itinataas na noo. Makalipas ang ilang araw ng pag-aayos ng mga dokumento, lumapag ang aming eroplano sa Maynila. Isang marangyang sasakyan na sumalubong sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kami dinala sa liblib ng rest house sa Batangas, kung saan ako dating ikinulong bilang isang mistress. Dinala kami ng sasakyan sa mismong opisyal na mansyon ng mga Benitez sa isang eksklusibong subdivision. Pagkababa namin ng kotse, sinalubong kami ng mga nanay, ng mga katulong, at tauhan ng mansyon. Lahat sila ay nakayoko bilang paggalang. Magandang araw po, Ma'am Ivana. Welcome po sa inyong lahat. Bati ng aming may edad na estudyante. Makalipas ang ilang araw ng pag-aayos ng mga dokumento, lumapag ang aming eroplano sa Maynila. Isang marangyang sasakyan na sumalubong sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kami dinala sa liblib na rest house sa Batangas, kundi kung saan ako dating ikinulong bilang mistress. Pagkababa namin ng kotse, sinalubong kami ng mga hanin ng mga katulong at tauhan ng mansyon. Lahat sila nakayoko bilang paggalang. Magandang araw po, Ma'am Ivana. Welcome po sa inyong dalawa. Bati na may edad ng mayordoma ng bahay. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, ngunit agad itong hinawakan na mahigpit ni Javi. Tumingin ka, one hand. At tumingin ka sa mga tauhan na may awtoridad at pagmamalaki. Mula ngayon, si Ivana na ang reyna ng tahanang ito. Ang anumang utos niya ay utos ko at ang dalawang ito ang aking mga anak, sina Liam at Benitez. Liana, igalang ninyo sila tulad ng paggalang ninyo sa akin. Pumasok kami sa loob ng mansyon na buong-buo ang pagkatao. Ang bawat sulok na dati ay puno ng malamig na alaala ng nakaraan ay dahan-dahang nakuna ng ingay at tawanan ng aking kambal. Habang pinagmamasdan ko silang nagtatakbuhan sa malawak na sala, lumapit muli ako. Pumasok kami sa loob ng mansyon na buong-buo ang pagkatao. Salamat dahil bumalik ka sa akin, Ivana. Pulong niya sa aking tainga. Salamat din dahil hindi ka sumuko, Javi. Sagot ko habang nakasandal sa kanyang dibdib. Pero alam natin na hindi pa tapos ang laban. Ang mansyong ito ay ligtas, ngunit ang mundong nasa labas ng bakod na ito ay naghihintay pa rin sa atin. Matapos ang maraming taon ng pagtitiis sa hirap, sa wakas ay nakauwi na kami sa aming totoong tahanan. Ngunit alam ko sa likod ng marangyang pader na ito, ang mga mapanghusgang mata ng lipunan at ang media ay handa nang bumukas sa aming kwento. Isang pagsubok ng determinasyon naming haharapin na magkasama, hindi na bilang magkalaguyo, kundi bilang magkatuwang sa buhay. Gaya ng aking inaasahan, hindi naging madali ang mga unang linggo namin sa Maynila. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa silid, nakita ko si Javi sa kanyang opisina na seryoso nakatitig sa screen ng monitor. Agad ako lumapit at doon ko nakita naglalakihang balita sa isang sikat na showbiz at political na programa. Ang pagbabalik ng kongresista, sino ang misteryosong babae at kambal na kasama ngayon sa kanyang mansyon? May lihim na kabit nga ba ang yumaong asawa ng politiko? Lumalabas sa screen ang mga patagong kuha ng larawan namin ng kambal habang pababa ng sasakyan noong nakaraang linggo. Ang mga komento sa internet ay nagsimula ng mapuno ng mga pambabatikos at panghuhusga. Tinatawag ako manggagamit, nakikisawsaw, at nag-aabang lamang na mamatay ang legal na asawa. Naramdaman ko ang panlalamig ng mga kamay. Ang takot ang matagal kong iniwan ay narito na sa aking harapan.
Tumayo agad si Javi at niyakap ako na mahigpit. Huwag mong tingnan. Huwag kang makinig sa kanila. Sabi ko sa'yo, ipagtatanggol ko kayo. Javi, hindi ako inaalala ko. Sanay na ako sa hirap at all. Tsaka panlalait. Wika ko habang nanginginig ang boses. Ang kabal, paano kapag pumasok na sila sa paaralan? Ayaw kong lumaki sina Liam at Liana na binubulungan ng mga tao dahil sa naging pagkakamali natin sa nakaraan. Humarap sa akin si Javi, hawak ang aking balikat na may matatag na determinasyon. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Noong una, hinayaan kong mangyari yun dahil meron naman akong suot. Pero ngayon, tapos na ang panahon ng pagtatago, Ivana. Harapin na natin sila sa liwanag. Congressman Javi, totoo po ba na matagal mo ng karelasyon ng babaeng yan habang buhay pa ang inyong yumaong asawa? Tanong ng isang matapang na reporter. Huminga na malalim si Javi. Hinawakan na aking kamay sa ilalim ng mesa at tumingin ng diretso sa mga kamera. Totoo, na nagkaroon kami na nakaraan at hindi ko iyon ipapakila. Panimula ni Javi matatag at walang panginginig ang boses, ngunit nais kong linawin sa harap ng publiko. 5 taon na nakalipas ng piliin ni Ivana na lumayo at mamuhay na mag-isa sa probinsya. Ginawa niya iyon dahil sa kanyang mataas na prinsipyo. Ayaw niyang makasira ng pamilya. Pinili niyang magtiis sa hirap at palakihin ng mga anak ng marangal at mag-isa sa sandaling tahimik ang buong silid sa kanilang pag-amin. Inilabas sa Javi ang isang opisyal na dokumento, ang huling habilin na iniwan ni Victoria bago pumanaw ang aking asawang sa Victoria. Nalaman niya tungkol sa sakripisyo ni Ivana at siya mismo sa kanyang huling habilin ang huling at humiling na hanapin ko sa Ivana at ang aking mga anak upang ibigay sa kanila ang pamilyang nararapat para sa kanila. May basbas ng aking yumaong asawang pagpapakasal ko kay Ivana. Tumingin si Javi sa mga mamamahayag ng may matinding otoridad bilang ama. Kaya pakiusap, huwag niyo madungisan ang pangalan ng isang inang walang ginawa kundi ang pumili ng tama sa gitna ng pagkakamali. Ang aking mga anak ay walang kasalanan. Ang babaeng nasa tabi ko ngayon, ang siyang magiging legal at nag-iisang asawa ko sa harap ng batas at ng Diyos. Nang matapos ang press conference, naramdam ko unti-unting pagluwag ng bra sa aking lalamunan. Ang tapang na ipinamalas si Javi sa harap ng buong bansa ay ang patunay na hindi na siya ang lalaking ikinakahiya ko noon. Sa pamamagitan ng kanyang determinasyon na ipagmalaki ako, dahan-dahang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng paghanga sa isang kwento ng totoong pagsisisi, sakripisyo at pagbawi sa isang tamang pag-ibig sa takdang panahon. Salamat sa katapatan at lakas ng loob ni Javi sa harap ng media. Unti-unting humupa ang mga mapanghusgang bulong ng lipunan. Ang mga tao na dati ay nagpapakalat ng chismis ay napalitan ng mga mensahe ng pagtanggap at paghanga sa tama at sa simula. Kahit gaano katagal ang hihintayin mo, gagawa at gagawa ng paraan ng tadhana upang ibalik sa iyo ang kapayapaang nararapat sa iyo. Dumating ang araw na matagal na kaming pinapangarap, ang araw ng aming lead. At syempre, ang kasal. Hindi ito katulad ng mga nakaraang tagpo sa aking buhay na kailangan magtago sa 4 na sulok ng isang madilim na silid. Ngayong araw, ang buong simbahan ay napupuno ng mababangong puting bulaklak, maliwanag, at nakabukas sa malaking pinto para sa lahat ng gustong sumaksi. Naroon si Aling Marta na lumuwas pala mula sa Iloilo, ang mga kasamahan ni Javi sa kongreso at ang mga taong nagbahagi ng kanilang simpleng marangyang trahe de boda na may mahabang belo. Hawak ko ay 10 ng mga sariwang rosas. Sa tabi ko ay nakatayo na sina Liam at Liana. Si Liam na napakagwapo sa kanyang maliit na tuksidong itim at si Liana na parang isang maliit na prinsesa sa kanyang puting kasuotan bilang flower girl. Mama, napakaganda mo po. Nakangiting bulong sa akin ni Liana habang inaayos ang dulo ng aking belo. Salamat mga anak ko, kayong lakas ni Mama. Sagot ko habang pinipigilan ang aking luha ng kagalakan. Nang magsimulang tumugtog ang banayad na musika ng kasal, dahan-dahan kong naglakad patungo sa altar. Sa kabilang dulo, nakatayo si Javi. Nakasuot siya ng formal na barong Tagalog. Mugto ang mga mata at hindi mapigilan ng pag-agos ng luha habang nakatitig sa amin. Ang kanyang mukha hindi wala ng bakas ng bigat ng nakaraan. Puno ng kaligayahan at kapayapaan na lamang ang salitang dapat mong ilagay riyan. Nang makarating ako, ang kanyang tapat. Dahan-dahan niyang kinuha ang aking kamay at tinalikan ito na may matinding paggalang sa harap ng altar. Ivana,
Sa harap ng Diyos at ng aking mga anak, ipinapangako ko na ikaw ang huling reyna ng aking bubuhayin. Emosyonal na bahagi ni Javi habang isinusot ang gintong sinsin sa aking daliri. Salamat dahil pinili mo ang tama noon kahit masakit. Salamat dahil tinuruan mo akong maging isang totoong lalaki at ama. Hindi ko na muling hahayaan na maglakad ka sa dilim. Isinuot ko rin ang singsing sa kanyang daliri. Habang ang aking boses ay puno ng katatagan. Javi, naging kabit man ako sa paningin ng mundo mula sa dahil sa pagkakamali, ang sakripisyo, kung lumayo ang nagdala sa akin sa altar na ito ngayon, handa ako makasama ka sa liwanag ng araw. Bilang legal at nag-iisang asawa mo habang buhay. Matapos ang palaspas ng pari, humarang kami sa mga taong tila mag-asawang Benitez, isang masigabong palakpakan ng umalingaw sa buong simbahan, kasabay ng pagsabog ng puting petals ng roses, yakap-yakap ang aming kambal. Lumabas kami ng simbahan habang sumasalubong sa aming mga mukha mainit at maliliwanag ng sikat ng araw. Ito na ang wakas ng aming pagtitiis, ang pagtatapos ng kwento ng isang babaeng naging kabit ngunit pinili ang tama at ang simula ng isang marangal, buo at masayang bukas. 5 taon matapos ang engrandeng kasaling na Javi at Ivana sa simbahan, mas lalong naging maningning at puno ng pagmamahal ang tahanan ng mga Benitez. Wala na ang takot, wala na ang mga tago at patagong sulyap sa dilim. Si Ivana ay ganap na kinikilala bilang isa sa mga mahalagang ginang sa lipunan. Hindi lang dahil sa kanyang katayuan bilang asawa ng isang tanyag na politiko, kundi dahil sa kanyang abokasya para sa mga single mothers at mga kapuspalad sa mga probinsya. Sila Liam at Tiana naman ay 11 taong gulang na. Pareho silang nag-aaral sa isang prestigiyosyong universidad sa Maynila. Matatalino, mararangal, at palagi nangunguna sa klase. Isang Sabado ng hapon, habang nag-aayos si Ivana ng mga lubang dokumento sa library ng mansyon, muli niyang nahawakan ang isang lumang kahon. Doon, nakatago ang puting sobre na ibinigay sa kanya ni attorney. Ilang taon na nakalipas, ang sulat ni Victoria. Naupo si Ivana sa tapat ng malaking bintana, kung saan sumasalamin ang liwanag ng araw. Dahan-dahan niyang binuklat ang sulat na matagal na niyang hindi nababasa. Habang binabasa niya ang mga salitang iniwan ng legal na asawa, isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ivana, kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako sa mundo. Gusto kong malaman mo na hindi ako namatay na may galit sa'yo. Namatay ako na may paghanga sa isang inang katulad mo. Pinili mong lumayo para sa pamilya ko at ngayon ibinabalik ko sa iyo ang pamilyang karapat-dapat para sa iyo at sa kambal. Alagaan mo si Sky. Mama, nalingat ang pansin ni Ivana na pumasok sa liyanas sa silid. Bit-bit ang isang tray ng bagong cookies. Kasunod si Liam na may hawak na libro. Ano po ang binabasa mo, Mama? Tanong ni Liam habang umuupo sa tabi ng kanyang ina. Hinalikan ni Ivana ang noo ng kanyang 2 anak. Isang sulat mula sa napakabuting tao. Mga anak, isang taong nagturo sa akin ang kapatawaran ay pinakamalaking susi para maging malaya habang buhay. Si Tita Victoria po ba yan? Mahinang tanong ni Andrea. IS na ni Liana. Alam ng kambalang buong katotohanan, hindi ito itinago ni na Javi at Ivana sa kanila dahil gusto nilang lumaki ang mga bata na may malinis na unawa sa buhay. Oo, Senta. At dahil sa kanya, nandito tayo ngayon. Sagot ni Ivana. Biglang bumukas ang pinto ng library at pumasok si Javi. Kakauwi lang nito mula sa isang mahabang session sa kongreso. Bakas ang pagod sa kanyang muka. Ngunit sa sandaling makita niya ang kanyang asawa at mga anak, biglang napalitan ng labis sa sigla ang kanyang mga mata. Anong meron dito? Bakit nagpapatong-patong ang mga paborito kong tao sa kwartong ito? Nakangiting biro ni Javi habang lumalapit at niyayakap si Ivana mula sa likuran, sabay gulo sa buhok ni Liam. Nagkukwentuhan na kami tungkol sa nakaraan, Papa. Sagot ni Liam. Tumingin si Liam sa sulat na hawak ni Ivana. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay ng kanyang asawa at tinalikan nito. Ang nakaraan ay tapos na. Pero ang mga aral na iniwan nito ang rason kung bakit ganito na lang ang pundasyon ng aming pamilya ngayon. May sorpresa na nga pala ako sa inyo. Pagpapatuloy at Chubby. May kinuha siyang isang maliit na folder mula sa kanyang bag. Ivana, naaprubahan na ang petisyon natin. Ang livelihood center na itinayo natin sa Iliulo para sa mga kababaihan doon ay
opisyal ng pangangalanan. Sa ilalim ng pangalan mo, The Ivana de la Vega Benitez Foundation para sa mga single mothers. Napatakip ng bibig si Ivana sa labis na kagalakan. Ang lugar kung saan siya dati nagpapakapagod sa pagbebenta ng kakanin ay magiging isang malaking sentro na ngayon ng pag-asa para sa mga inang tulad niya noon. Javi, napakalaking regalo nito. Emosyonal na wika ni Ivana habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng kanyang asawa. Iyan ang nararapat sa isang babaeng naging matatag, naging tapat, at pinili ang tama. At bulong ni Javi sa kanya, ikaw ang nagdikta sa akin sa pagkakamali, Ivana. At habang buhay ko ipagpapasalamat sa Diyos na ikaw ang kasama ko sa liwanag ng buhay. Habang nagtatawanan ng pamilya at nagsasalo-salo sa simpleng merienda sa loob ng marangyang mansyon, napatingin sa Ivana sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay napakaliwanag. Isang tunay na walang gabi ng pagtitiisang hindi natatapos sa isang magandang umaga. Ang isang babae nagsimula sa dilim bilang kabit ay naging reyna sa liwanag ng araw dahil sa kanyang determinasyon at marangal na prinsipyo. At dito na po nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Isang napakagandang paalala na sa kabila ng madidilim na yugto ng ating buhay, palaging may sikat na araw na naghihintay kung pipiliin natin maging matatag at gawin ang tama. Muli, ako po ang inyong narrator, si Miss Angge, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsusubaybay at pagsuporta rito sa Ayesha TV. Sa lahat po ng ating mga kababayan, ang ating mga dakilang OFW na nakatutok ngayon mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Middle East, Asia, Europa, Amerika, at kung saan pa man ang kwentong ito ay alay rin namin sa inyo. Tulad ni Ivana, alam namin kung gaano kabigat ang magtiis sa hirap, ang pangungulila at ang magsakripisyo na malayo sa pamilya para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ng inyong mga anak. Marahil ay may mga gabi rin na umiiyak kayo sa pagod at lungkot, ngunit pinili ninyong magpakatatag dahil sa wagas ninyong pagmamahal sa kanila. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Ang inyong mga sakripisyo ngayon ay matatag na pundasyon ng tagumpay ng inyong pamilya sa hinaharap. Naway ang bawat kwentong ibinabahagi namin dito sa Ayesha TV ay magsilbing panandaliang aliw at lakas sa inyong mga puso habang kayo ay nagpapakapagod sa ibang bansa. Ipinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan araw-araw. Konting tiis na lang po. Dahil balang araw tulad ng ating kwento. Kayo naman ang uuwi sa inyong totoong tahanan. Yakap! Yakap ang inyong mga mahal sa buhay sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Mag-ingat po kayo. Palayan, mga ka-Ayesha TV, at hanggang sa muling pagkukantuhan.